Yun, magandang araw sa lahat. Siya nga pala, ako nga pala si Roy, isang crew dito sa cruise ship. Gumagawa ko ng video para makapagbigay ng idea, impormasyon at makatulong na rin sa mga gusto mag-apply dito sa cruise ship. So bali may nag-message sa akin. Ito hindi ito tungkol sa pag-apply sa cruise ship, pero related to sa barko. Ito kakaiba to, medyo mahirap sagutin to pero try nating sagutin. So bali may nagtanong sa akin, ayaw niya magpakilala para sa privacy na rin. So ang tanong niya dito, so Roy, ask ko lang, pwede ba i-report sa agency dito sa Pilipinas ang partner ko at ang babae niya sa barko? Ano ang consequence nito? Ito para po sa kaalaman ng lahat at para to sa mga misis ng seaman sa cruise ship. So maraming magagalit sa akin dito pero para makatulong tayo, sasagutin natin to. So bali ang sagot sa tanong na yan ay yes po, pwede po nating i-report sa agency, lalong lalo na pagkasal tayo, lalong lalo na pagkasal kayo ni Mister. At para po sa kaalaman ng lahat, sa Pilipinas, ang pangangaliwa o adultery ay isang krimen na may malubhang legal na kahihinatnan. Ayon sa Article 333 ng Revised Penal Code ng Pilipinas, ang adultery ay tinutukoy bilang gawa ng isang may asawang babae na makipagtalik sa isang lalaki na hindi niya asawa. Ang parusa para sa adultery sa Pilipinas ay maaring ikulong mula 2 hanggang 6 na taon. Ang lalaking kasangkot ay maaring ituring na complice at maaring kasuhan din. Bukod pa rito, ang nagkasalang partido ay maaring managot sa sibil na mga pananagutan tulad ng mga danyos at pagbabayad ng kabayaran para sa nasaktang asawa. Sa kabilang banda, ang asawa na lalaki ay hindi maaring kasuhan ng adultery. Sa halip, maaari siyang kasuhan ng concubinage kung siya ay mayroong relasyon sa labas ng kasal. Ang mga parusa para sa concubinage ay mas mababa kaysa sa adultery. Tandaan na ang mga batas na ito ay maaaring magbago depende sa mga pagbabago sa batas at kultura ng Pilipinas. Kung mayroon kang katanungan tungkol sa iyong partikular na sitwasyon, inihikayat kita na kumonsulta sa isang abogado na may karanasan sa mga kasong ito. So, yun lamang po, sana nakatulong ito sa mga asawa ng mga seaman na may mga kabit. At sana kung nagustuhan niyo itong video na to, pa-share na rin po ako, pa-like and pa-follow na rin po ako para po sa ating lahat. At para makatulong din tayo sa iba. So yun lamang po, maraming salamat. God bless po sa ating lahat.